guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Marami pa rin ang nagtatanong kung paano nga ba gagawin si low carb. And for today's video, yan ang i-share ko sa inyo today. So make sure to keep on watching. Tara! Good morning guys! Welcome back here. Yes, this is me again, Shay. And bigla ang vlog tayo for today's video. Nasa labas ako ngayon. Ayan, so yes, bigla ang vlog for today. Good morning, good morning. This is actually our 15th day ng Low Carb with SJ Challenge. So, kumusta everyone? Nasa labas tayo ngayon kasi we have our nanay day today. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ayan. Meron tayong nanay duties for today's video and iniwan ko lang yung black coffee ko kanina. So, ayan. Meron tayo dito potato corner and meron tayo dong coffee. So, iniisip ko kung kukuha ako ng coffee or babalikan ko na lang yung aking coffee stick na tinimpla sa bahay. Pero, ayun. Ngayon, akala ko may relo. Ngayon ay nasa 7:30 AM na. So, may 1 hour to go pa para sunduin si Junakis. And, medyo relax mode muna tayo dito sa chair. Ayun, buti na lang hindi umulan. Our first meal today, guys, kaninang morning, syempre, ang ating egg is life. And para sa mga mamshi na nagpapabaon days na naman, balik baon days na naman, ang aking bulilit ay nagbaon ng egg din na scrambled. Mas gusto niya kasi yung scrambled na egg kaysa sunny side up. Tapos ako naman, madalas, sunny side up talaga yung pine-prepare ko na aking meal. And nahawa na siya sa akin. So, sanay naman siya na eggs yung kanyang morning. So, sinamahan ko ng bread syempre kasi pa-sandwich, egg sandwich ang kanyang peg today. So, ganun lang. Hindi ko pa alam yung pinaka-magiging. So, mamaya, hindi ko pa alam yung aking magiging pinaka-meal, yung pinaka-first meal ko. Pero, we'll see. Share ko sa inyo later. Nasaan ako ngayon guys ay merong iba't ibang coffee dito. So meron tayong Boss Coffee, tapos meron din tayong Dunkin Donuts na meron din silang coffee. Tapos sa baba nito ay meron din 7-Eleven. So sa paligid meron pang iba, pero yun yung pinakamalapit sa kinuupon ko ngayon. And pinaka-favorite ko talaga is yung coffee sa Dunkin Donuts. So, kapag nasa labas ako, pinaka-favorite ko ay yung mga brewed coffee. And yung kay Dunkin, ayan, di naman sponsor, ay ang favorite ko talagang kuning coffee. Pero hindi pa rin ako makapag-decide guys kung kukuha pa talaga ako ng coffee ngayon or maglalakad na ako. So, para sa mga nagsisimula kay low carb and kung nasa labas kayo, make sure lang ninyong pipiliin ninyong coffee is yung mga brewed coffee or kahit anong mga plain coffee lang. Yun lang yung piliin ninyo, lalong-lalo na kung stick kayo para ma-make sure na, diba, hindi naman tayo mag-over sa ating sugar level, no? So, yun yung favorite ko, brewed coffee. Tapos, kapag lumakad ka ng konti, makikita mo naman yung McDonald's and favorite ko naman yung coffee nila, pero para sa akin, iba talaga yung tapang ng coffee ni Dunkin. So, yun lang, sinashare ko lang in case na punta kayo sa labas na ganito. Okay, so, yes, hindi pa rin ako makadecide kung kukuha ako ng coffee today.
guys, so ayan, naglalakad na ako ngayon and it's time to make sundo-sundo. So, hindi na muna ako kumuha ng coffee. Parang malapit ng umulan. So, kailangan na nating sunduin si Mr. M, ang aking bulilit. So, lakad-lakad na tayo. Balikan ko kayo later. Finally, we're home after our busy morning today. And kanina, habang nasa labas tayo, is napapaisip ako kung kukuha ako ng coffee doon sa mga nakapaligid sa aking mga coffee shop. And napapaisip kasi ako kanina, parang sayang yung spend kong coffee doon sa labas. Instead na ibili ko na lang siya sa aking meal. So today, I decided na magtimpla na lang nitong aking coffee stick ulit sa bahay. So, this is my second timpla ng aking coffee. So, ayan siya. Oh, ganito yung kalaki yung coffee ko, guys. And, ito na yung pinaka-last na coffee ko for today. So, tapos na akong kumain ng aking first meal today. And kasama nyo ako live na ginawa yan on our FB page. So, thank you so much everyone. And because ito ay yung 15th day natin sa Low Carb with SJ, kaya nag-live tayo sa ating Facebook page. For more connection with me guys, pwede nyo rin akong i-follow sa ating FB page na Shay Jella. And on our TikTok, Shay Jella din. And since this is our 15th day na nga guys, this is our last day to do our low carb, stay low carb challenge or low carb with SJ. Is I wanted to share with you habang nagkakape ako ng mga na-realize ko during the 15 days challenge, especially na-realize ko na nagsisimula ako and especially din ngayon, diba? So, for number one guys, na na-realize ko is kailangan mo talagang umpisahan sa mindset na meron ka if you wanted to change your lifestyle. So, if gusto mong baguhin yung mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo, is you have to start on how you think, on what you put on your mind. So, kailangan kung gagawin mo tong lifestyle na to change, dapat isipin mo na kaya mo. And if ever may mga times na mahihirapan kang ipagpatuloy to, dapat i-practice mo na yung sarili mo na wag mong tuloy-tuloy na i-down yung sarili mo. Second na na-realize ko guys sa ating journey or personally sa aking journey is to make sure na continue learning tayo and start with the basic. So, continue learning sa kahit anong bagay na bago is kailangan willing tayo na aralin ito. Hindi lang sa simula. Kahit habang sa ginagawa natin, kahit habang nandun na tayo, feeling natin nasa dulo na tayo or nasa goal na tayo. If this is going to be the lifestyle na gusto mo talagang gawin, it will be forever na klaseng way of eating dapat na gagawin mo. But pag sinabing forever, huwag niyong gawing negative, okay? So, starting from tip number 1, huwag niyong gawing negative na, hala, forever na lang pala, ganito na lang yung gagawin ko. So, ibig sabihin, hindi na ba ako pwedeng magkamali? No. Ibig sabihin, you do your best na gawin tong lifestyle na to. Hindi gawing perfect palagi dahil meron talaga tayong mga situations na hindi natin ma-perfect or maitatamang gawin si low carb. Pero it's up to you na talagang aralin kung papaano bumawi. So, second thing, make sure to keep learning. Start with the basic para less stress naman tayo. For our tip number 3 guys na na-realize ko is to make sure to keep going. Paano ba tayo makakapag-keep going? Make sure na huwag nating stressan yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman dapat
na in-stress natin yung sarili natin. So, example, stop comparing yourself to others. Kung mabilis siyang mag-lose ng weight, mabilis siyang naging healthy, it's okay. Meron kang sariling journey. So, mag-focus ka doon, hindi doon sa ibang tao. Paano tayo mag-keep going? Huwag mong isipin palagi na maging perfect ka sa paggawa mo, sa pag-change ng klase ng lifestyle. Again, as I mentioned earlier, kailangan matuto tayo na bangon lang, and dahil dun sa second tip natin is kung continuous ka talaga na inaaral mo to, then magagawa mo talaga siya ng tuloy-tuloy, and makakapag-keep going ka nga talaga. For sure, marami pa ring learnings na makukuha natin in doing low-carb lifestyle, hindi lang sa 15 days na tinatry natin si low-carb way of eating, pero for sure, kapag sa tuloy-tuloy natin itong gawin, mas marami pa tayong marirealize. So, para sa mga tao na gustong matuto pa, more than 15 days, lalo na sa mga taong nagustuhan yung klase ng lifestyle na to, sa mga sumabay that 15 days challenge, is I'm inviting everyone because I am planning to open 30 days with SJ. So, 30 days stay low carb challenge with me para gawin, or kung may willing sa inyo to register with our challenge, sabay-sabay natin yung gawin. Dahil for me personally, I wanted to do that challenge then, because lately napapa-dirty low carb ako, and gusto ko mas mag-focus na mas magawa si clean low carb, and I am preparing for a special event happening very very soon, and gustong-gusto ko talaga mag-asya yung damit ko. Gustong-gusto ko talaga mag-asya yung damit ko, guys. And kung gusto nyo akong sabayan, make sure nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel for our announcement, kasi dito ko siya gagawa ng video. And then for more updates, make sure na nakafollow kay Shay Jella Facebook page para mas updated kayo sa more happenings. And syempre, may mga exciting na live din tayo doon. Short recap para sa araw na to, guys. Normally talaga hindi ako nagpe-prepare ng meal sa umaga, kasi lalo na kapag yung last meal ko ay full low carb, hindi pa talaga ako nagugutom first thing in the morning. Normally ang meal ko ay nasa around 11 AM or 12 noon na. Depende talaga kung kailan ako magugutom, then kakain ako. So, kanina nasa labas tayo, and marami talagang ways paano natin gagawin si low carb, especially kapag mamimili tayo ng klase ng coffee na kailangan natin gawin. So, na-mention ko kanina na kapag nasa labas tayo, at least alam natin yung basic na meat, eggs, green leafy vegetables, and especially dun sa ating coffee. More on plain coffee, brewed coffee, yung madalas lang na pinipili ko. Para sa mga susunod na videos, guys, subukan natin na mag-vlog na kung paano ba tayo exactly mag-low carb outside. So, abangan ninyo yan. And, pag-uwi ko, so, meron pa tayong natirang meal. Kaya, ayun, yun na muna yung meal natin. Then, nagdagdag na lang din ako ng eggs. And, meron pa tayong gulay na natira. So, inad ko na lang din yun. And, later, hindi ko pa alam kung ano yung magiging meal ko. Pero, ganun lang ako ka-simple na mag-low carb, guys. And, kapag gutom, kakain, basta low carb. Stop na kapag busog na. Then, pag nagutom ulit, make sure na kakain. Again, basta low carb lang siya. If you are drinking your water, make sure na may salt para sa electrolytes. Iwas sama ng pakiramdam. Pwede ninyong ilagay sa coffee ninyo, and pwede rin kayong mag-add ng salt sa inyong mga food. Again, bakit? Iwas sama ng pakiramdam, because every time we lose weight, sumasama yung mga
important nutrients sa katawan natin and kasama doon si sodium na makukuha natin sa salt. So, make sure na binabalik natin yon sa katawan natin. So, ganon. Ganon lang ka-simple ako mag-low carb, guys, and wala ako masyadong mga expensive na mga low carb keto goodies, mga ganyan na natikman. And until now, hindi ko pa rin talaga natitikman yung mga ibang mga goodies na yan na sinasabi. I'm more focused on whole foods and black coffee lang and seawater lang, or kapag may available na budget, nagpi-plain green tea ako or yung apple cider vinegar kapag available naman siya para makatulong sa pag-absorb ng mga food na ini-intake natin and also makatulong sa ating mga food cravings, diba? So, ayan. So, dito ko na muna tatapusin ang ating vlog, guys. If you have any questions, please let me know on the comment section below. If may mga request kayong video para makatulong sa inyong lifestyle, let me know. Make sure to click on like if tingin niyo is nakatulong ang video na ito. Make sure to subscribe because we are doing our best, or me is doing my best to share with you everything I know as based on my experience when it comes to improving our lifestyle with low carb and fasting way of life. Diba? Ang bongga. So, ayun guys, this is my last coffee of the day. Subukan ko i-share sa inyo ang aking magiging another meal later in the evening. Pero, ubusin ko lang tong coffee ko, tapos busy muna ako, and then update ko kayo later pag kaya, but if not, I will see you on my next video and for more weekly videos soon. Thank you so much for watching, and make sure to always keep going, guys. Bye!